Alright, welcome back kay Johnny. Excuse me, medyo masama pakiramdam. Biglang lamig eh. Sorry. Magandang umaga mga ka-Johnny. Ito pong inyong lingkod kay Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. Medyo sakdala muna ko okay. Sa mga newbies po, tsaka maraming salamat po sa mga loyal subscribers ko po na sumusuporta sa channel ko. Maraming pong salamat dun sa mga nagbibigay pa rin ng dahilan para magtuloy tayo sa channel ko kahit na medyo may nararanasan tayo mga hindi magandang mga comments, kasi yung mga nagko-comments na yon, payo ko na lang din sa inyo. Marami na pala kayong alam about Ola advice, no? Marami na pala kayong natututunan. Payo ko na lang sa inyo, no, na medyo may sinasabi pa na wag maniwala sa akin, ginagamit ko lang daw yung mga viewers para sa kumita. Yes, medyo may sahod naman kasi talaga dito sa YouTube. Pero yung sahod ko rito, hindi naman ganun kalakihan. Pambayad lang po ng bahay at saka mga bills. Yun po, nakukuha kong sahod dito. Ginagamit ko yun doon. Then, syempre, kung gusto nyo makatulong, tulong na lang kayo. Hindi na lang yung ganito, no? Medyo sumama talaga yung pakaramdam ko kahapon. Sakit na. Nahihilo na naman ako. Babalik na naman yung sakit ko. Ayan. Pero mga newbies po, subscribe po kayo, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayo updated sa mga videos na ginagawa natin dito, na para ma-update po kayo at mabigyan po kayo ng awareness at hindi pa nanakot po ang binibigay kong video. Awareness po para maintindihan nyo kung ano yung mga ginagawa ng mga Ola, kung ano yung mga bagay na dapat nyo malaman. Hindi po pananakot, lakas ng loob ang binibigay ko sa inyo, karunungan, kaalaman sa mga Ola, lalong na dyan sa mga nangaharas. So yun, yung mga nagko-comment na gano'n, no, ulitin ko, gawa na lang po kayo ng YouTube channel ninyo kung kayo po ay may nasasabing hindi maganda sa akin, at kung may mga bagay na hindi nyo gusto doon sa mga sinasabi ko, gawa na lang kayo kasi marurunong na po pala kayo. Kayo na lang po gumawa ng sarili nyo channel, kumita rin po kayo. Sa akin po is bonus na lang po itong natatanggap ko na mga nasasahod ko, no? Kaya ako nga ginawa ito kasi hindi naman talaga ito yung dapat content ko. Naging biktima lang din ako. Kaya nagsishare ako ng knowledge, awareness, at karunungan, at mga kaalaman para maintindihan ninyo ang tungkol sa mga illegal na ginagawa ng mga Ola na yan. Kaya nandito ako para mabigyan kayo ng dapat ninyong gawin through legal settlements at legal advices na nanggagaling dun sa mga abogado rin na nalapitan natin, like last year sa PNP tsaka doon sa abogado. Kaya nga malakas ang loob ko kasi mismo abogado nagsabi na mas maganda i-demanda kayo. Kasi mismo abogado ng PNP ang humarap sa amin nung nagpunta kami ng mass filing. Then another mass filing na naman po ngayong March 25, ha. Kung gusto niyo sumabay, ang pagsabay po ay hindi po yung parang sasabihin niyo lang yung pangalan ninyo. Formal po ang pagpapail ng complaint sa PNP. Magdadala po kayo ng mga ebidensya, screenshots. Hindi po yung parang pumunta ka, yung parang ako pupunta sa tindahan, sasabihin mo, punta ka tindahan, pasabay, pabili ako ng ganito. Hindi po ganun yun. Kasi po kailangan po ng mga kinakailangan mga personal na mga lagda o pirma na ando ilalagay mo statement mo doon sa kanilang kailangan para sa investigasyon. Di ba? Yun po yung process po. Legal process, due process ng pagpapile ng complaint. So yun, simulan natin ngayon. Meron kasi akong nakita. Monday ko yata ito nakita, no? Nawalan po ng trabaho. Pero hindi ko sinasabing matakot kayo dahil mawalan kayo ng trabaho. Bibigyan ko kayo ng advice kung paano nyo haharapin yung ganito. Kung sakali mangyari sa inyo, ha? Uulitin ko, advice po ito, hindi pa nanakot. Doon sa mga inuuna nyo kasi mga takot din nyo. Kaya minsan nakakapagsalita ako ng hindi maganda, no? Kasi iba dyan. Yung gusto nyo lang, gusto nyo marinig. Tandaan nyo ang binibigay ko advice. Kaya sumasama na naman yung pakiramdam ko, eh. Medyo kasi ako pag ganito yung stress ko, anxieties ko bumabalik, kaya nagkakabertigo na naman ako. At nang dahil sa mga Ola agents na yan, nawalan ako ng trabaho. Ayan na, siya nagsabi, anonymous participant niya sa page namin sa Fight Online Loan Sharks. Kala ko pa naman kapag settle na ako, makakabalik pa ako. Hindi ko alam kung ano yung settle sinabi niya, baka binayaran niya yung mga Ola na may utang siya, nagsettle siguro siya doon. Ngayon pinapakuha ako ng NBI, nung amo niya siguro.
O kaya yung amo niya sinabi, isettle mo lahat ng utang mo doon sa mga OLA. O ngayon, pinakuha siya ng NBI. 26 na schedule ko, pero hanggang ngayon walang update ang pinagtatrabuhan ko sa akin. Last Sunday pa yung chat ko, hindi man lang i-acknowledge. So ayun, pinakuha siya ng NBI. Siguro pinapa-sure nung kanyang employer kung may kaso siyang estafa. Ganyan po yan, ganyan ginagawa ng mga OLA, ganyan tarantado yung mga yan. Pati work place mo, employer mo, HR nyo, mga kaibigan mo sa trabaho, tatawagan, guguluhin. Yan pinapaunawa ko sa inyo. Kung mangyayari sa inyo to, ganito, parang ginawa sa kanya illegal dismissal, pwede mo ireklamo sa Department of Labor yan dahil sa utang lang na hindi nabayaran. So, wala namang kinalaman kung tutuusin. Kung matagal na itong empleyado na ito, regular, pwede talaga siya magreklamo. Di ko lang sure kung contractual siya. Kasi maaaring ganun na kaya siya pinakuha ulit ng NBI or something. Pero kung ikaw regular, matagal ka na sa kumpanya, katulad ko, ako matagal na, tapos magkautang ako, buti nga sa akin, hindi nila nahanap kasi yung kumpanya ko hindi nagbibigay ng number yon. Ayun, yun yung kagandahan doon sa kumpanya pinapasok ako, hindi nagbibigay ng number yon. Ayun, personal mga number binibigay nila doon sa mga HR, pero hindi ko nilalagay sa cellphone ko, nakalagay yan sa papel. Ganun ako, hindi ako nilalagay sa cellphone. Ganyan, matuto kayo sa sinasabi ko. Kung bibigay sa inyo ng mga number ng mga opisina nyo, katrabaho nyo, huwag nyo ilagay sa mga phone books ninyo kung may mga bala kayong humiram sa mga OLA na yan. Hindi ko kayo pinapayuhang takasan bibigyan ko kayo ng karunungan. Ako sa inyo, iba dyan pero salamat sa mga loyal supporter natin at patuloy pa rin ako pinupush para ituloy itong laban natin na ito. Yun naman talagang purpose ko rito at bukas ko yan So, ito pa sinabi niya kasi nasa page nga ito sa mga mahilig mag-comment na may OLA, ingat kayo kasi may mga nagmamatsyag dyan ng mga agents. Totoo naman. Tapos kapag nalaman na may utang pa kayo or balance, harasin kayo. Kasi iba gumagamit dito tunay na pangalan Yun nga sinasabi namin, huwag kayo magpo-post sa page ng pangalan nyo, anonymous po ninyo, kaya palitan nyo yung account ninyo. Ganyan. Tapos kukulitin kayo niya. Yan, nangyari sa kanya. Pero totoo lang payo ko kung agency siya, pwede naman niya ireklamo pa rin naman yun na illegal dismissal kung gusto niya. Pero kung hahanap na siya ibang trabaho, okay. Pero kung matindi talaga siya, kung regular siya, matagal na, 10 years, may laban po ito. Kasi, tutusin dapat tulungan siya ng employer niya na, ganito, usapin natin ngayon, pagka ginulo pa rin kami, sampahan natin ng kaso, tapos ilan ba yung OLA mo, ano ba yung mga OLA mo, sana tinulungan na lang nila na, mag-file tong kanyang employee, di ba? Mas maganda yun, mas magkakaroon pa ng employee-employer relationship na maayos, hindi yung ganyan tatanggalin mo lang tapos iisipin dahil nga nagkaroon ng utang pinagkakalat ng mga hinayupak na mga OLA agent na yan is estapador, scammer yung empleyado niya, pinakuha ng NBI tapos hindi siya kinakausap, hindi na siya binibigyan ng schedule kung makakabalik ba siya o hindi doon sa kumpanya pinapasukan niya, di ba? Ganun lang po yun. Ngayon nga, sabi niyo, may laban kayo sa mga ganito. Ngayon, pag nalaman nyo kung ano yung mga OLA na yan, sampahan nyo ng reklamo na panggugulo yan, harassment, doon sa PNP o sa NBI Anti-Cybercrime. At least, meron na kayong proper complaint doon mga reklamo ninyo dito sa mga OLA na ito na nanggugulo. Siguro mo, humirang ka lang ng maliit na halaga tulad niya. Siguro, hindi ko lang sure kung magkano unang nito. Pero kung baka 2,000. Pero mo, ganun katanga yung mga OLA, guguluhin mo yung buhay, Tapos, wala ng trabaho. Paano magbabayad yung tao? Wala nang trabaho. Loko-loko. Ganyan mag-isip yung mga OLA agent. Pantanga. Yan. Sabi niyo, ako kakampi ako ng mga OLA victim Pero kung ako sasabihin yung hindi nakakatulong, ewan ko sa inyo. Isip muna kayo, panoorin nyo kasi na maigit yung mga videos ko. Pakinggan nyo maigay yung mga sinasabi ko. Buti pa isa, kalimutan ko, shoutout kita ulit mamaya sa paggawa ko ng bagong video. Wala tayo sa isip ko yung pangalan mo, ma'am. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa suporta mo. Sana lahat may nakaintindi, nakaunawan sa mga videos ko. Salamat po ng maigi at maraming po salamat uli at itong inyong lingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang OLA.